Pero sa modernong panahon ngayon, meron pa kayang naniniwala sa mga gantong klase ng pamahiin, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. So narito po ang ilan sa mga halimbawa na pamahiin ng ating mga ninuno na hanggang sa ngayon, yung iba ay naniniwala pa rin o ginagawa pa rin. Ang unang-una na dyan ay bawal sukatin ng damit na pangkasal dahil baka hindi daw matuloy ang kasal. Bawal din magwali sa loob ng bahay pag may patay dahil nasa paligid lang daw ang kaluluwa nito at baka daw ito ay maitaboy. Bawal daw kumanta habang nagluluto sa harap ng kalan, baka daw makapag-asawa ka ng sobrang tanda. Masama din daw ang managinip ng nabunot ang ngipin, baka may mamatay daw na kamag-anak, huwag mo na lamang itong ikwento. Kapag daw ikaw ay nasugatan ng Biyernes Santo, hindi na ito gagaling. Eto, madalas ko rin itong marinig nung bata ako. Bawal din daw maligo kung Biyernes Santo dahil dugo daw ang lalabas sa gripo at poso. Sa unang dalaw daw ng babae, kailangan daw tumalon sa hagdan mula sa ikatlong baitang nito para hindi daw lumampas ng 3 araw ang bisita mo. Noong mga panahon na yon, hindi ko to nalaman o hindi ko kasi sinabi sa nanay ko na nagkaroon ako kaya hindi ko siya nagawa. Pero sabi nga na nakatatanda, ganun daw yung gawin mo para hanggang 3 araw lang yung dalaw mo. Masama din daw ang makasalubong ang itim na pusa, senyalis daw ito ng masamang mangyayari. Bawal din daw magwalis kung gabi. Huwag daw ilabas ang swerte. Eto ho, hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko. Talaga hindi ako pag nagwawalis ako sa gabi, andito lang siya sa isang sulok or nasa dustpan lang, kinabukasan ko na siya itatapon. Ewan ko, nakasanayan ko na yung ganong pamahiin. Ewan ko lang din po sa inyo, sa iba dyan, kung sino po yung mga, until now is may pinaniniwalaan pa rin tayong pamahiin. Kapag daw may paro-paro na lumilipad sa isang lamay, huwag daw itong papatayin. Yun daw ang kaluluwa ng namatay. Huwag daw papasit o sisipol sa gabi dahil tumatawag ka daw ng ahas. Bawal din kumain pag madilim o patay ang ilaw. Sasaluhan ka daw ng lamang lupa. Ito nakasanayan ko din nung bata kami kasi madalas noon, lagi kami walang ilaw kasi wala pa kaming kuryente noon. No? So talaga, kailangan pag kumain ka lagi yung maliwanag pa. Yun ang lagi sinasabi sa akin noon. Which is hindi ko alam kung totoo talaga siya. Baliktarin ang suot ng damit kung ikaw ay naliligaw ng daan. Pinaglalaroan ka daw ng tikpa lang. Ilagay ang libro sa ilalim ng unan bago matulog para hindi mo raw makalimutan ang iyong pinag-aralan. Ito, parang totoo to sa akin. Pero notebook lang naman ang nilalagay ko nun. Halimbawa, mag-exam ako kinabukasan din. Magre-review ko ng gabi bago ako matulog. Ilalagay ko to sa ilalim ng unan ko. Ang resulta is okay naman. Pero sa akin lang yun na. Hindi ko po alam sa iba kung effective ba sa kanila yun. Ang mga sanggol daw na ipinanganak ng 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock at 12 o'clock ng umaga o gabi ay exceptionally lucky. So, hindi ko alam kung anong oras ako pinanganak eh. Kaya hindi ko alam kung totoo to. Ang sanggol na may ngipin na ng ipinanganak ay magiging maramot paglaki. Well, hindi pa ako nakakakita ng pinanganak na sanggol na may ngipin agad. Pero may narinig na ako na sabi meron nga raw. Mas swerte daw ang sanggol na umiiyak habang binibinyagan dahil ibig sabihin nito ay lumayas na sa kanyang katawan ng masamang espiritu. Nagbibigay din daw ng swerte ang singsing na may batong yari sa ngipin ng sanggol. Itong pamahiin na to ngayon ko lang siya narinig or nabasa.